Tuloy-tuloy na po nating pag-usapan na papanong issue ng bayan dito lamang sa Teka Moment. Nako, eto pong Teka Moment natin ngayong Friday. Planong pagpaslang kay Pangulong Duterte na pigilan ng Philippine National Police. Nasagkaan po ng PNP ang tangkang pagpatay kay Pangulong Rodrigo Duterte matapos mabisto ng mga autoridad ang isang smuggling syndicate na nagbebenta ng mga parte ng baril sa isang grupong nagbabalak na itumba raw po ang Pangulo. Sa isang press conference ng PNP sa Camp Crame, sinabi ng suspect na si Wilford Palma na miyembro siya ng isang gun smuggling group at inamin niyang bago sila mahuli, balak ng kanilang #1 customer na mag-order ng mga parte ng baril. Hinala naman ni PNP Chief General Bato de la Rosa ng umano'y buyer ng gun parts ay hindi kasapi ng grupong binayaran upang itumba si Duterte, kundi napag-utusan lamang na bumili ng mga baril. Ako? Well, siguro naman medyo expected na rin ito ng kapulisan at ng army natin na talagang kailangan nila paigtingin yung seguridad ng ating Pangulo dahil matindi yung kinakalaban ng ating Pangulo na administrasyong ito. Tinitira natin siyempre, meron tayong ongoing war on drugs and criminality. So obviously na merong mga natatapakan ngayon. So talagang for sure mas paigtingin pa nila yung security for the President. O kasi yung mga nababangga ng Pangulo, walang takot kasi si President Duterte mo, mga oligarchs, mga drug lords, mga mayayamang tao ito. Kapag kaganyan, yung mga tao nga sa social media, mag-ingat ka po, President Duterte, kasi marami ka pa pong pagbabagong gagawin sa ating bansa. So, the security of the President is really vital. Kaya buti na lamang napigilan ito ng ating Philippine National Police. And yung 100 days, yung 3 to 6 months na sinasabi ng ating Pangulo nung kampanya niya pa lang, hindi pa tapos to. And sinasabi nga ng ating Pangulo na marami pa tayong mga pagbabagong makikita hanggang matapos itong 6 months para nga tuluyan ng mapukso ang droga at kriminalidad dito sa ating bansa. Okay, sa ating sunod naman na Teka Moment mula sa usaping yan, Dayan, ito naman, media na nakatutok sa operasyon ng militar kontra Abu Sayyaf, inilipat sa mas malaking kampo. Ang mga journalist ay dating nanalagi sa kampo ng 35th Infantry Battalion. Si Brigadier General Arnel de la Vega, ang commander ng Joint Task Force Sulu, ang nagsabi na nais na maging ligtas ang mga journalists kaya sila inilipat. Ayon sa militar, ang civilian community malapit sa kampo ay nilisan ang kanilang mga tahanan. Nakagawian na nila to tuwing magaganap ang isang enkwentro. Pero Dayan, alam mo ba, nakaramihan umano sa mga residenteng ito ay pinaniniwala ang mga kamag-anak ng Abu Sayyaf. Kaya kapag nakikita nila na umaalis na sila sa mga tahanan nila, kumbaga nakakuha na ng signalis ng militar na posibleng magkakaroon ng enkwentro against Abu Sayyaf. A total of 7,500 soldiers ang nasa area right now, pero inaasahan na mas lalaki pa. Mas darami pa yung mga sundalong papadala dyan sa area dahil nga kung matatandaan din natin, Dayan, yung sinabi ng ating Pangulo na talagang totally buburahin sa kasaysayan itong Abu Sayyaf kasi talagang terorismo yung ginagawa nila sa ating bayan. And I think the President is doing its job para nga yung seguridad sa Mindanao ay maayos rin. Doing all these peace talks and continuous din ang kanilang pakikipagkasunduan sa mga grupo na kabilang dito. So looking forward tayo na sana matapos na nga itong long overdue problem natin doon sa area na yun sa Mindanao. Okay.